Hi guys! Panibagong araw, panibagong mini vlog na naman nga ho ng buhay namin ni Buyok dito sa isla. At ngayong araw nga pala mga mare ay gumising nga kami ni Buyok ng madaling araw para maglakad. Malapit na po kasi tayong mangitlog mga mare, kaya naman kailangan na po nating magpagpag para hindi nga po tayo mahirapang mag-anak. Nakalimutan ko pang andalhin yung tubig namin sa bahay, kaya naman eto't bumili na nga lang ho ako sa tindahan dahil bumili nga ho kami ni Buyok ng pandesal. Madilim-dilim pa nga nung lumabas kami ng bahay mga mare, pero eto't di pa nga kami nakakalabas dito sa aming nayon ay maliwanag na agad. Kami nga lang dalawa ni Buyok dito sa daan mga maret, na pagkakasarap nga hong maglakad dahil malamig-lamig nga ho ang panahon. Hindi pa man ho kami nakakarating doon sa kabilang nayon, pero niyaya ko na nga ho agad pabalik ang aking Buyok dahil medyo masakit na nga ho ang aking puson. Pakiramdam ko nga ho mga mare, nakasuksok na nga ho ang ulo ng baby sa kanyang dadaanan, kaya naman palagi nga ho yung sumasakit. Pagka-uwi naman ho namin ng bahay, bumili nga ho ng manok ang aking Buyok dahil parang gusto nga daw ho niyang magtinola. Ginayat nga lang ho ng aking Buyok ang mga ricado, tapos ako na nga lang din po nagluto dahil nawala din naman po ang sakit ng aking puson. Tapos ay may 3 kanduli nga lang ho kami dito at ipiprito ko nga lang yan mga mare para naman may kapartner nga itong aming ulam na pritong isda. Bakasyon na nga rin ho pala si ate kasi si ate Megan mga mare at pare, kaya naman ayan at pinapatulong ko nga ho sila sa gawaing bahay. Hindi ko nga lang ho na videohan si ate kasi dyan, pero nagulat nga ako mga mare dahil nagkusa nga ho siyang magwalis. Kinabukasan naman po mga mare at pare, biglaan nga ho ang alis namin ni Buyok dahil magpapa-check up nga po ako. Bukas pa po sana ang check up ko mga mare dahil magpapa-ultrasound nga ako, at mabuti na lang talaga tumawag nga po ako sa clinic nila at sarado nga daw ho sa 23 ang kanilang clinic. Parang bang hirap nga po mag-anak na matatapat ng may okasyon mga mare dahil yung iba nga nagbabakasyon na po agad. Kaya naman nakiusap na nga lang po ako sa sekretary ni Doktora De Jesus na ngayon nga kami magpapa-check up at hahabol nga po kaming dalawa ni Buyo, kaya naman alas 12 na nga po kami nakaalis dito sa aming nayon. Hanggang alas 2 nga lang daw po ng hapon ng doktora sa clinic mga mare, kaya naman halos 1 oras nga lang tinakbo ni Buyok papunta nga po dito sa may Cardona. Hindi na nga rin po ako masyadong nakapag-video sa clinic mga mare dahil nagmamadalian nga rin po kami ni Buyok, at mabuti na lang talaga at nakasipalik na nga po or nakaayos na nga po ang posisyon ng baby. Niresetahan na nga po ako ni doktora nitong Primrose mga mare, pampalambot nga daw po yan ng cervix, at medyo natatakot nga po kung inumin mga mare dahil baka mamaya mag-labor na nga po ako. Diyos ko dahil. Bumili nga lang po si Buyok ng krudo mga mare at nang makakain namin sa bangka, kaya naman medyo natagalan nga rin ho kami dito sa may Cardona. Bumili nga lang din po kami ng pangulam namin sa hapunan na bangus mga mare, at grabe nga itong nahabili namin dahil napagkakalaki nga po. Iihawin nga po namin ito pag uwi namin sa bahay mga mare para naman masarap-sarap nga po ang aming hapunan. 500 pesos nga po ang bili namin dyan sa ganyang kalaking bangus mga mare dahil 250 pesos nga daw po ang kilo. 3:30 ng hapon na nga ho nang kami makasakay ng bangka mga mare, at pinapanalangin ko nga na sana wag malalaki ang alon. Malakas din nga po ang hangin at may alon nga po nung umuwi kami, pero hindi naman po siya katulad nung dati na galit na galit. Paminsan-minsan po ay minadadaanan kaming banglalaking alon, pero hindi naman po laging ganon. Unti-unti na nga yata po akong nasasanay sa malalaking alon mga mare dahil biruin mo lagi-lagi nga po kaming nasa laot ni Buyok at palagi nga po kaming umaalis. Parang bantagal nga ho namin bago makauwi sa aming nayon mga mare, hindi ho katulad kanina nung papunta nga po kami. Malapit na nga pong lumubog ang araw nang makarating nga po kami sa tapat ng aming nayon, at pakakainin nga po muna namin ang mga aso sa malaking pulo dahil hindi pa nga po sila kumakain ngayong araw. Ilang araw nga po kaming mawawala ng aking Buyok mga mare, kaya naman sabi nga niya ibubusugin nga daw po niya ang mga aso ngayon at ipapakain na daw po niya lahat yung natitirang dog food sa may timba. Siguro ibibili na nga lang din po daw namin sa tatay ang papapakain nga po nitong mga aso para kahit nga po wala kami hindi nga po sila magutom. Doon po kasi kami magpapasko sa bayan mga mare, sa bahay nga po ng aking kuya. Isa pa ay malapit na po talaga akong mangitlog mga mare, kaya naman dadalhin na nga po namin doon ang aking gamit sa pag-aanak, kaya naman medyo matatagalan nga po kami doon. Medyo naaawa nga po ako dito sa mga aso mga mare dahil ilang araw nga po nila kaming hindi makikita, pero sinisigurado po namin na hindi po sila magugutom. Lagi na nga lang pong nahuhuli itong si Lolo mga mare, humahabol palagi po siya, kaya naman ayan at pinaglagay na nga po siya ng pagkain ni Buyok sa isang lagayan. Habang may naririnig nga po kaming mga aso na tumatahol mula sa malayo, hindi po kami umaalis ni Buyok dito sa pulo hanggat di po sila dumadating dito at pakakainin nga po sila ni Buyok. Mag-aalas 6 na nga po ng gabi nang kami matapos sa pagpapakain mga mare, pero maliwanag pa nga po dito dahil dito nga po ang sikat ng araw.